of our conference, and praise God for His sustaining grace that we have attended for the last 3 days. And we praise God that P. Mike or Pastor Mike is already here. Kinuha siya, sinundo siya ni Ate Lorna doon sa airport. I think they are on the way. Maya in 5 minutes nandiyan na yan. Hopefully. Sinundo kanina pa eh. Anyways, as we continue to ponder upon the Word of God, shall we pray before we read the Scripture? Let's pray. Father, we commit to you our time. We thank you for your sustaining grace. Indeed, you are great and true and faithful to us. And your Word at the same time is true. It comforts us. It challenges us. It really convicts us through the working of the Holy Spirit, who is empowering and filling and guiding and teaching us in everything that we need to learn from you. Our prayer, Father God, is that you will give us a teachable heart as we absorb the truth that we are about to hear, and we pray that the Holy Spirit Himself will really work in our hearts, in our minds, to understand all these things. And in doing so, may we apply them, and as we live, may we glorify and honor your holy name. Thank you, Father God, for the grace that you will give to your servant. As he speaks, let him glorify and honor you and not himself. Thank you for answering our prayer. We commit this and ask in Jesus' name. Amen. So, as you can see, the picture speaks a lot, no? Sabi nga nila, the picture paints 1,000 words. Kung hindi mo maunawaan yan, ewan na lang. No? Bakit ganun yung picture? It's a baby drinking milk. Okay. Because the scripture that we are about to read is about milk. Let me read to you 1 Peter chapter 1, starting from verse, the division of the paragraph starts with verse 22, and then we will end up with verse 3 of chapter 2. I read 1 Peter chapter 1, verses 22 to chapter 2, verse 3. The word of the Lord says, "Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is a grass, and all the glory of man is the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Wherefore, laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. And so be ye have tasted that the Lord is gracious." Another translation says, good. So, as I have said for the past days, that without something or without standard, we could not really be sure if our actions are right or wrong. So we need a standard. And it's a good thing that we have a standard coming from God Himself. And the standard of every action of a believer is the Word of God. Kapag sinabi po natin standard, ibig sabihin noon, yun po yung authority. Kung makikita po natin excuse me, sa scripture and sa belief ng Baptist, no? Sa mga hindi nakakaunawa, bakit Baptist kayo, hindi naman yan sa hindi mo naman makikita yung word na Baptist na may Baptist church sa Bible. Wala nga Baptist church, nandiyan naman si John the Baptist. Diba? But anyways, in our Baptist distinctives, the word, the letter B sa una, acrostic kasi yan, no? Yung letter B is Bible, is our final authority. Anong ibig sabihin nun? Wala nang mas may tataas pa sa authority ng Scripture when it comes to our faith and our practice. Para mas maintindihan natin in comparison sa iba kasing relihiyon,
ang kanilang authority is not the Bible rather than tradition. No? May mga simbahan na mas powerful, mas sinusunod ang turo ng tradition rather than the scripture. Meron namang iba na ang final authority nila, ginagamit man nila ang Bible, meron pa rin silang extra Bible, no? Extra books, extra magazines, or any other writings na sinulat ng kanilang founder na lumalabas na mas authoritative sa scripture rather than sa Bible. So in the guise of using the Bible, actually, they use more of what their founders have written. At maraming grupong ganyan. I cannot mention specifically here. Anyways, naka-live kasi tayo, pero walang to live. Kanina ko pa enumerate yung mga relihiyon na to. May nanonood eh. Anyways, meron naman na mga grupo na ang kanilang standard of authority is how their leaders interpret the scripture. Though they use the scripture, depende yon kung paano interpret ng kanilang pinuno. So mas nagiging authoritative yung interpretation ng kanilang pinuno rather than what really the Bible teaches. Okay? So, in our group, we practice that the Bible is our rule of faith and the final authority of our practice in the way the Bible has intended it to be. Hindi tayo above sa authority ng Scripture. That's why the Bible, we always believe that the Bible is our final authority. Once the Bible said it, wala na tayong argument doon. Hindi natin pwedeng kalabanin kung ano ang sinabi ng Bible. Bakit? Naniniwala tayo na ang Bible ay salita ng Diyos. Meron pa bang tataas sa salita ng Diyos? Meron pa bang mas powerful sa salita ng Diyos? Wala na. So that's what we believe. So, dito sa passage na binasa natin, the Apostle Peter is trying to tell the believers in those areas na kung saan sinulatan niya nitong general epistle na to, ng letter na to, sa ganitong pamamaraan, kung ano ka-importante o ano kahalaga ang salita ng Diyos sa ating pamumuhay araw-araw. Talagang araw-araw. Ang Bible po ay hindi po binubuksan, hindi po ginagawa tuwing linggo lang. Kasi may mga taong nagbubukas ng Bible, linggo na lang talaga. Ngayon, meron na nga talaga yung, we are more understanding sa mga kabataan na nag-o-open ng kanilang Bible na walang Bible. Ano ibig sabihin? Cellphone na ang ino-open. Ako medyo traditional and conservative pa sa view ko about that. You always open the scripture. The hardbound, hard copy, hindi yung soft copy. Pero whether you have the soft copy or the hard copy, what is important is this. That you should understand that the Bible is not just for Sundays. Okay? They are not just for Sundays to be heard from the preacher. They are designed and intended by God to be read, to be meditated upon, to be studied by every believer, and at the same time practice the principles of the Word of God on the daily basis. I hope that is clear to each and every one of you. The Bible is not just for the pastor to read and interpret. We are all given the liberty of God to have a Bible. What's the point na ibinibenta ito ng libre, tapos bibilhin mo na hindi mo man pala babasahin? Ano ito? Display sa bahay? Ang banal na salita ng Panginoon ay hindi binibili para i-display o dahil nagagandahan ka sa cover, kundi iyong babasahin, gagamitin, at aaring ganap na magiging guide mo sa iyong buhay sa araw-araw mong pamumuhay. Are we clear about that? Amen. And the Apostle Peter is clear also about that. Kasi kung titingnan mo, na-emphasize niya talaga kung ano kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. That's why the title of our message this morning is about the power of the Word. The power of the Word. Do you believe that the Bible is powerful? Amen. Yes. Makikita niya, unti-unti mamaya as the verse is being unveiled to us. Bakit powerful ang banal na salita ng Panginoon?
At bakit dapat bigyan ng halaga ng bawat mananampalataya ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Kasi ang salita ng Panginoon, una sa lahat, ito po ang naging pamamaraan ng Diyos kung paano natin mauunawaan ang ating kaligtasan. If you look at verse 23 of what we have just read, sabi niya dito, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Napakaliwanag. Tayo po ay ipinanganak na muli dahil yun po ang sinasabi ng banal na salita ng Panginoon, na ipanganak tayong muli through the Word of God, through the seed of the Word of God. May itinanim sa ating mga buhay, sa ating mga puso, at yun ang dapat tumubo. But eventually, you cannot receive what you do not hear and understand. Kaya nga, tayo ay tumanggap sa Panginoon dahil naunawaan natin na sinasabi ng banal na salita na ang tunay na kaligtasan ay hindi makikita sa anumang relihiyon o grupo, kundi sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po yung sinabi. So, balik-baliktarin mo man ang Biblia, tama man ang pangalan nyo, hindi sinabi sa Biblia na yun yung kaligtasan. Yung tamang pangalan ng simbahan. Ang kaligtasan ay nasa katauhan ni Kristo. Dahil maliwanag po sa 1 John 5, 10, 11, 12, and 13 na kung sino man na nagbigay ng patutuo ang Diyos at ang patutuong ito ay kanyang ipinasulat. Anong patutuo? Ito ang patutuo na kung sino man na nasa kanyang anak may buhay na walang hanggan. Wala siyang sinabi diyan sa Bible na kapag pumasok ka sa ganitong grupo ay maliligtas ka. Wala talaga. Kundi sinabi niyan kung sino o kung ikaw nasa iyo ang anak, may buhay ka na walang hanggan. Kung wala sa iyo ang anak, wala kang buhay na walang hanggan. At ito, but these are written, verse 13, that ye may know that you have eternal life through the Son. O, maliwanag, di ba? Hindi niya sinabing that you may have. Ito ay sinulat upang malaman ninyo na kapag pumasok kayo sa ganitong relihiyon na tama ang kanilang pangalan, maliligtas kayo. Walang ganon. Sinabi doon, but these are written, the Bible was written, that you may know that you have eternal life, and this eternal life is in His Son, the Lord Jesus Christ. So clear. So kung kayo ay nakikinig at hindi ninyo wala kayong relasyon sa Panginoong Hesukristo, maliwanag sinabi ng banal na salita ng Panginoon na ang ating pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Faith cometh by hearing. Hearing what? The Word of God. Hindi yung nakikinig-kinig ka lang kung sa ano-ano. So ano sinasabi-sabi, o ano-anong ina-argue, o ano-anong dinidebate. Ang ganda-ganda nga ng sinasabi, ang tanong, nasa Biblia ba ang sinabi? Kung minsan sabihin, magtanong kayo, Biblia ang sasagot. Ay, hindi. Kung titingnan yung mabuti, totoong Biblia ang sasagot, pero hindi mo ititwist patungkol sa gusto mong maging kahulugan. Dahil ang Biblia mismo, mayroong siyang pinakakahulugan na hindi angkop sa ating gusto. Ganun yun. So, very, very important. Faith cometh by hearing. Hearing the Word of God. Not hearing the word of men. So, kung ating makikita, sabi ni Apostle Peter dito, bakit napaka-powerful? Bakit naging pamamaraan ng Diyos na kung nakikinig tayo sa kanyang banal na salita, ito yung ikaliligtas natin. Dahil po, sabi niya rito, ang banal na salita ng Diyos ay buhay. The Word of God is living. Nandun sa verse, di ba? Sabi niya, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the Word of God, which liveth and abideth forever. Tinatanong ko ang sarili ko, kasi ganun yung sinabi sa Hebrews 4:12. Kung ating mapapansin, sinabi niya rin na ang banal na salita ng Panginoon is active and powerful. Babasahin ko po sa inyo, ha? For the Word of God is quick. That means alive, active, and powerful.
and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Very clear. So the Word of God is alive. Ang tanong, bakit naging buhay ang salita ng Diyos? Why? Because the Word of God has been given by the Holy Spirit. See that? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for correction, for reproof, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, mature, thoroughly furnished unto all good works. Sinabi pa sa isang portion sa Corinthians na what we give you is the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit gives life. So may buhay ang salita ng Panginoon dahil ito ang salita ng banal na Espiritu na kanyang ipinakita sa lahat ng sumulat nito. Maliwanag, maliwanag na maliwanag. May mga taong nagsasabi, hindi kami naniniwala sa Bible kasi sinulat lang ng tao. O sige, pasulatin niyo yung manok kung kaya niyong unawain yung Bible. Bakit tao yung pinasulat ng Diyos? Kasi kung ang Diyos ang magsasalita sa atin, hindi rin natin mauunawaan. O sige, makinig kayo sa salita sa langit. Alam niyo yung salita sa langit? O sabi ng mga Ilonggo, salita sa langit, Ilonggo raw. Papayag kaya yung ibang mga salita? O, kasi daw malumana yung Ilonggo, mas magandang pakinggan actually yung mga French. Di ba? Merci beaucoup. What will you do in Hong Kong? Na yung ganyan parang malambing pakinggan. May mas malambing pa sa Ilonggo ang mga French. Yan. Kaya attractive sila. Pero sabi ng kapatid ko, masarap din pakinggan daw yung mga Koreans. Anyong. Ha? Ano ang sayo? Ewan ko sayo. So we have our own preferences pagdating sa pananalita. Oh, let's say God will speak to us. Ano kayang gagamitin niya? So we'll use the language of heaven. The question is, do we know what is the language of heaven? You get that? Alam niyo ba ang language of heaven? Oh, sabi ng isang kanta, the language of Jesus is love. Oh, how can you express the language of love? Oh, so hindi natin alam kung ano yung language used in heaven conversant with God and the angels. Oh, alam niyo yung language ng angels? Hindi natin alam. So, ang ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng mga tao na mauunawaan ng salita ng mga tao dahil ang susulatan ng Panginoon ay hindi mga anghel. Tao. Dahil tao yung susulatan niya, kailangan niyang gumamit ng tao at salita ng tao sa panahon na pinasulat niya. And eventually sa Old Testament, He used the Hebrew language to write the original manuscript of the Old Testament. The same way that He used the Greek Koine language. In the Old Testament, there is also the Aramaic language. So makikita mo na tatlong ginamit ng Panginoon. Sa Old Testament, Aramaic and Hebrew. Sa New Testament, Greek. So kung magsasabi kayo ng inspired talaga na salita ng Panginoon, yung original autographs ang tinatawag. It's called original autographs kasi yun yung sinulat ng unang-unang nagsulat. After that, copies already. Copies. After the copies, translation. Bakit copy? Kinapi yung original autograph sa Hebrew. Kaya copy kasi Hebrew rin. Pero nung inilimbag natin sa sarili nating salita, like Tagalog, hindi na siya copy. Ang tawag sa kanya ay translation. Oh, so nung ang mga English ay nag-translate o hindi na kinopya, kundi nilimbag nila galing sa Hebrew, naging English, hindi inspired ng English. Yung inspired yung original. So kung nakikinig kayo ngayon at may pinaniniwalaan kayong inspired na version, alam nyo na ang ibig kong sabihin. There is no inspired version. Pero ang ating mga binabasang mga translation,
ang tinatawag ngayon dyan, bakit sila tinatawag na salita ng Panginoon? By the virtue of the inspiration of the original manuscript or autograph. Yun. Kasi banal na salita ng Panginoon, kaya powerful siya. At sinulat ng Panginoon para maunawaan, maging simple sa ating pangunawa, dahil nga gusto tayong iligtas ng Panginoon. Kaya powerful siya for salvation. We have faith because we hear. We hear the Word of God. So the Word of God is effectual through salvation because it is living. It is alive. It is active. At the same time, the Word of God is effectual to salvation because it is lasting. Bakit? Consistent yun sa karakter ng Diyos. Buhay ang kanyang salita dahil ang Diyos hindi mamamatay. Kaya buhay ang kanyang salita. The same way na ang salita ng Panginoon ay hindi o walang katapusan kasi nga ang Diyos ay from everlasting to everlasting. By the Word of God, the world was created. Imagine that. Nagsalita lang ang Panginoon, out of nothing, lumabas itong lahat ng creation na nakikita natin ngayon. That's how powerful the Word of God is. So, hindi pa tayo nag-i-exist, hindi pa tayo bound ng time, hindi pa tayo bound ng season. There's already the Word of God in the person of the Lord Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of God, full of grace and truth. Napakaliwanag. So through the Lord Jesus Christ, everything was created. Isn't that amazing? Tapos pagdating sa lalaki, hindi nagsalita ang Diyos. Hindi siya nagsabing, "O lalaki, lumabas ka." Walang ganon. Anong ginawa ng Diyos? Kumuha siya ng lupa, kanyang hinolma ang lupa, at naging tao nung kanyang hiningahan. And man became a living soul when God breathed on him. Mas special ang babae. Kung ang lalaki made of clay, ang babae made of bones and flesh. Mas special kayo. Ang nag-suffer kami. Buti na lang pinatulog si Adan. Kasi nung natulog si Adan, kinuhaan ng Diyos sa gilid si Adan ng kanyang buto. Kaya magandang sabawan kayo, spare ribs. Diba? Tinanggal niyang buto, may laman ng lalaki, may buto ng lalaki. Ginawa niyang Eva ang buto at laman. Tapos, nung nagising si Adan, sabi niya, "Ito na yung buto mo, kainin mo na." Hindi. Sabi niya, "Ito." Pinisend si Eva at sinabi ni Adan, sino na tumawag kay Eva na woman? Si Adan. Hindi ang Diyos. Grabe, no? Sabi niya, "Ikaw, papangalanan kita. Woman. Dahil kinuha ka sa akin." Diba? Because you came out of me. You came out from the man. That's why you are woman. Ganun yun. Kaya nga dito sa gilid at hindi sa paa para hindi natin tapak-tapakan yung mga babae. Hindi rin dito sa ulo kinuha ang babae para hindi sila hari-harian sa lalaki. Dito sila sa gilid kinuha ng lalaki na malapit sa kanilang puso dahil dapat mahalin ang babae. Ganun yun. Ngayon, balik tayo sa sinabi ng Panginoon. Everything was created through the Word of God. Except man and woman. They were created by the hand of God. Galing, no? Look at this. Kung titingnan mo yung parable of the sower, the Lord Jesus Christ gave this parable. The sower sowed the seed is the Word of God. Right? There are 4 kinds of soil. The first soil is nahulog sa wayside.
Dumating ang mga ibon, tinuka ang mga seed, nawala, hindi tumubo. The second one, tumubo, tinapon sa stony ground. Dahil walang lupa at walang moist, hindi siya basa, hindi rin siya tumubo kasi matigas. Yung iba tinapon kasama ang tanim na thorns ang tawag. Tanim ito hindi ito tinik-tinik lang. So, tanim na maraming tinik among the thorns. Not thorny ground, kundi thorns. Tumubo sila, pero mas malakas ang thorns in comparison sa kanila, kaya na-choke sila at nangamatay. Yung ikaapat na soil, na seed is na natapon sa good soil. And the good soil the seed responded to the good soil, or the good soil responded to the seed, and the seed grew and bare fruit. Many fold. 100 times, 60 times, 70 times. Tumubo. Tinanong ng mga disciples, ito lang yung parable na in-explain ni Jesus Christ actually. Among all the parables, this is the only parable. Yung ibang parable, bahala na ibang hula. No. Gusto nyo malaman ang meaning ng mga parable, you study under me sa biblical interpretation. But besides the point. Ang point ni Jesus Christ is this. No, in-explain niya, yung wayside is Satan came. Diba? Narinig niyo ang banal na salita ng Panginoon, and then hindi siya tumalab sa inyo kasi si Satanas. No? He hindered you to really receive the word. Kaya hindi siya tumubo. Tapos, yung pangalawa is on the stony ground. Ano sabi niya sa stony ground? Buhay na talagang nire-reject yung salita ng Panginoon. Ayaw niya talaga. Kaya hindi talaga tutubo. It's your choice. Yung pangatlo, among the thorny ground, sabi niya, okay, tumubo nga kayo, pero ang cares ng sanlibutang ito, yung mga, kung anong lifestyle, kung anong gusto, kung anong desire ng sanlibutan, yun din ang gusto nyo. Kaya hindi talaga kayo tutubo. Hindi kayo mamumunga. And then eventually, you will be swallowed by the system of the world. You will not bear fruit. You become ineffective. The last one is, in the good soil, nag-respond sa seed, the seed grew, at mamumunga. Anong sinasabi sa atin ng banal na salita ng Panginoon? Depende sa choice natin. Kung tatanggapin ba natin, atin bang aariin kung ano ang sinasabi ng banal na salita ng Panginoon? Because the more you reject the Word of God, you will never ever grow, you will never ever bear fruit. Now, even believers are not exempted on this. Binabasa natin ang banal na salita ng Panginoon, inuulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo, knowing the Word of God is not enough. Gaining a lot of knowledge from God's Word makes you proud. Tandaan ninyo yan. Kung hindi nyo ginagawa, salita lang kayo ng salita, quote lang kayo ng quote ng scripture, wala namang nangyayari sa buhay nyo, hindi naman kayo nagbabago, walang epekto sa inyo yon. You become proud and judgmental of others. You become legalistic. That's the term. Tama, sobrang legalistic. Lahat na lang ng mali nakikita. Kasi ang dami ang alam, wala namang ginagawa. Ganun yon. Meron namang mga believers na, okay, nakikinig sa salita ng Panginoon, pero pag dumating na yung personal nilang mga biases, bigla-biglang sila na yung nagiging powerful. Ano yung mga situation na usually nakikita ko na yung Christian nagiging matigas ang ulo? Number one, ito, karamihan to sa mga young people. Kapag nagkaroon na ng unbelieving partner. Kahit doon sa Pilipinas, ilang beses na pinipreach doon sa mga young people na wag tayo magbo-boyfriend o girlfriend ng mga hindi mananampalataya, hindi kapareho natin ng pagkakilala sa Panginoon. Ganun at ganun pa rin. Year in, year out, talagang meron. They really defile the Word of God. Hindi naman yung preaching namin yung dinidefile nila eh. Ang dinidefile nila is the Word of God. Bakit? Mas
pinahahalagahan nila ang kanilang damdamin kaysa sa sinasabi ng salita ng Panginoon. That's number 1. Number 2, lifestyle. Okay? Number 1 is, kung meron ng boyfriend na unbeliever tsaka girlfriend na unbeliever, biglang wala nang epekto yung salita ng Panginoon. Hindi na makikinig sa'yo. Pangalawa, selfish lifestyle. Anong selfish lifestyle? Yun na yung compromise. Alam mong mali, pero ginagawa mo. Sumasama ka sa mga kaibigan mo na kapag nagsalita, sinusunod-sunod mo rin yung salita nila para lang ma-accept ka. Itong tinatawag na sense of belonging, yun yung problema natin. Para lang tanggapin tayo, ano nangyayari? We compromise our lifestyle. So we defile the Word of God. Pangatlo, kung believer ka, personal preferences. Ano yung personal preferences? As long as it agrees with me, I follow the Word. But once sa buhay ko may tatamaan na, ay, Lord, bahala ka sa buhay mo. Susundin ko to. Get that? Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? And many times you do that. Pag sinabing, for example, eto, ganda nito. Sana mas mahalaga? Yung personal choice mo o magsimba? Anong ibig sabihin? Nung ako po ay high school, thank you. Ubo ako ng ubo. Pang-apat na araw kasi. Makinig. Para maintindihan yung sinasabi ko na pagdating sa personal preference, biglang nawawala ang effect ng salita ng Panginoon sa atin. Nung high school po ako, meron ako na-crush. Ang problema, may kasabayan ako. Na-crush din siya. So obvious, nanliligaw sa kanya, nanliligaw din yung kasabayan ko, nakaibigan ko rin. Kasi mga officer kami sa CAT. So meron kaming mga kasamang CAT officer sa main school, high school, kasi annex kami nag-aaral. Doon siya namin na-meet. Pareho kami na-attract. Saya, sabay kami sa kanya, sabay kami naligaw. Now, very obvious na ako ang lamang. Siyempre, ako yung nagsasalita, ako yung naglamang. No, I'm just kidding. Totoong ako ang lamang. Eto kasing nangyari. Nung nanliligaw na kami, hindi niya malaman kung sino yung sasagutin sa amin. Kasi sabay nga. Sabi niya, sasagot ako sa isa sa inyo sa Sunday. Dahil mag-outing tayo. Yung mga officers mag-outing. Both yung officer namin doon sa annex at sa main. Mag-outing tayo. Sabi ko sa sarili ko, talo na ako. Tatanggapin ko ng talo ako. Sabi ko, okay lang kung siya pipiliin mo. Pipiliin mo. Kasi Sunday, I cannot compromise. I have to go to church. Kristiyano ako, at sinabi ng Panginoon, kahit na in love ka sa Kanya, tandaan mo, dapat mas mataas o mas, sa Ilonggo, labaw. Mas malaki ang pagmamahal mo sa akin. So during that time, malaki ang pagmamahal ko sa Diyos. What is a girlfriend in comparison to my God? Diba? O, ngayon, simba ako. In the middle of the worship service, someone told me, yung usher, Abraham ay naghahanap sa iyo sa labas. So kaya nasabi ko lamang ako, di ba? Kasi paglabas ko, siya. Naghihintay doon sa hallway sa Trinity Baptist Church. Nandun talaga sa may daan. Nakatayo eh. Parang pelikula eh. Oh, merong daanan. Papasok sa simbahan. Nandun na siya nakatayo. Hindi siya pumasok. Ako lumabas gate. Tapos sabi niya sa akin, nilapitan ko siya. Sabi ko, ba't nandito ka? Di ba may outing kayo? Yun nga eh. Hinahanap kita, hinihintay kita. Gusto kong sumama ka. Ano ibig sabihin nun? Ako yung sasagutin niya. Kaya lang wala ako ron. So, magiging mas madali yung choice sa kanya kasi isa na lang ang sasama. Yung kapitbahay ko, actually, yung katabi bahay talaga namin. Dalawa kami naligaw, tabi pa kami ng bahay. Sabi ko, okay lang sa akin kung siya pipiliin mo. Wala akong problema. Lungkot na lungkot siya na umalis. Kasi sabi ko,
Hindi naman forever eh. High school pa lang tayo. Diba? So, pipiliin ko ang Panginoon. O, tingnan mo. Hindi ko alam, magiging pastor pala ako. Ayaw kong malaman ninyo kung ano nangyari sa kanila. Pero of course, nag-break din sila. Diba? Pero by that way, na in-honor ko ang Panginoon, then, sabi ng Panginoon, okay, may conviction ka. Sa bagay, tinawag niya na ako. Before I knew it, He called me. Right? Na maging pastor. Dapat sa buhay natin, meron tayong conviction. Na kahit nandun tayo sa disadvantage, pero dahil mahal natin ang Panginoon at gusto nating sundin ang Kanyang salita, doon tayo. Hindi na kung advantage ka lang susunod sa Panginoon. What if naghihirap ka na? Susunod ka pa rin sa Panginoon? Yes. Kasi hindi naman nakabase yung paglilingkod natin sa Panginoon kung nandyan tayo sa disadvantage o sa disadvantage. Ano, Pastor, naghirap ka rin ba sa ministry? Ang dami kong paghihirap sa ministry. Sabi ko nga eh. Di ba sabi ko sa inyo, nung tinawag ako ng sila, yung wala nga sa kalahati yung support na binibigay sa akin ng Dumaguete. Nung sinabi ng Dumaguete sa akin, kulang pa, Pastor, dudublihin namin yung sweldo mo. Naku, sabi ko, ganito ng sweldo ko, dudublihin pa. Ang saya-saya ko eh, no? To tell you frankly, yung senior pastor namin, patay naman siya. Aside sa kanyang basic salary, para maintindihan nyo kung ano kalaki ang pera ko, hindi ko sasabihin ano yung amount. Pero sasabihin ko sa inyo, yung kung bakit sabi ko malaki ang pera namin. Look at this. Ang senior pastor ko, aside sa kanyang basic na salary na talagang napakalaki noong panahon na yon, 1997, 98, 99, at hanggang 2003 ako doon. Alam niyo, from the total collection of the church, tithes and offering, meron siyang 15%. So let's say, at hindi po bumababa sa 100,000 ang giving doon, tandaan niyo. Let's say may 100,000 a month. Aside sa kanyang basic salary, pagpalagay natin yung basic salary niya during the time is 15,000. Plus 15% from the 100,000. What is 15% of 100,000? 15,000. That means tatanggap siya monthly ng 30,000. Ako po, may basic salary din sa Dumaguete. Hindi ko sasabihin. Out of the total collection of the church, I have 5%. Hindi pa po mabibilang yung mga regular Bible study ko. Itong sinasabing regular Bible study, business Bible study. Ito, hindi ito kong Bible study. And when a businessman invites you, they give you regular support on a weekly basis. Bibigyan ko lang kayo ng idea sa isang weekly basis na Bible study ko sa 2,000 a week. From the Bible study alone, meron akong 8,000 per month. Plus the basic salary, plus the 5%. Sa palagay ninyo, ano kaya kaliit yung tinatanggap ko every month during that time? Ang laki. So, nung binigay nitong hope, yung call nila, pagtingin ko pa lang, sasabihin ko na sa sarili ko, ayoko dito, ang liit. Diba? O kayo, if you are in the right common sense, ito yung tinatanggap mo, ganito ang ino-offer sa'yo, saan ka? Dito ka, di ba? But the question is, yun ba ang kalooban ng Panginoon? See that? Alam niyo ang kalooban ng Panginoon ganito? Just go. I will provide for you. Kasi kung i-base natin sa budget, ganun yung mga baptist eh. Kung may budget, may project. Kung walang budget, walang project. Di ba? Hindi ganun mag-work ang Panginoon. You really have to trust by faith. May support ka man o wala. You get that? So, anong nangyayari sa atin? By our personal preference, kapag dumating na ang salita ng Panginoon, nagiging mas makapangyarihan yung gusto natin kasi nga, akala natin, we are in the disadvantage when we obey God. But no, God said, just obey me and I will show you yung mga bagay na hindi mo na-expect na mangyayari sa'yo. And I have told you as I look back, di ba? Hindi pa tapos ang ministry. What I mean is, I'm on the 17th year sa hope. Don't
called me again. Grabe rin ang offer ng doon sa akin. Pati anak ko, may scholarship, whatsoever. Pero tinanong ko talaga ang Panginoon, dito ba ako sa doon, Panginoon? Gusto kong magturo. Talagang gusto kong magturo. Then I asked the Lord, gusto mo ba na magturo ako sa Bible school? Sabi ng Panginoon sa akin, no. No. Pero kung titingnan ko talaga yung ino-offer, ang ganda. Doon naman uli, kung doon ka magbabase sa offer. But no, God said no. Stay put ka. Stay put ako. Actually, gustong-gusto kong lumipat. Naku, maririnig ako ni Ma'am Lalay nito. Gustong-gusto kong lumipat na sa Iloilo kasi yung anak ko, high school na eh. And there are good schools who have good educations in comparison sa Bacolod, doon sa Iloilo. Yung course na gusto niya, nandun yung magandang school. Sabi ko, advantage sa akin to. Pag-offer ng call, dito ka na. Tinanong ko, Panginoon, hindi. Bahala ng Panginoon sa anak ko. Wala naman akong ipapaaral sa kanya kasi yung course niya, mahal-mahal. Dahil sinunod ko Panginoon, like Abraham offering Isaac, right? Making the sacrifice. Abraham said, God will provide. It so happened, my name is Abraham. Siguro yun yung nire-remind palagi sa akin ng Panginoon. Abraham ang pangalan mo, tandaan mo. Lahat isinuko ni Abraham. Sumunod ka lang sa akin. Di ba? Sumunod si Abraham. And it was counted to him as righteousness. God honored Abraham in all his life. Patay na siya hanggang ngayon, ino-honor niya pa rin si Abraham. 3 relihiyon ang nanggaling kay Abraham. Christianity, Judaism, and Islam. And he will still honor Abraham for all eternity. Dahil anong ginawa ni Abraham? Total surrender. Full obedience. Yun yung hinahanap ng Panginoon sa atin. So how do you respond to the Word of God? Meron ba tayong full obedience doon? Do we really submit ourselves to what God said? O pagdating na ng mga panahon na, parang disadvantage na ako, Lord, ayoko na sa'yo. Hindi ko na susundin. The Word of God is far above our words, preferences, lifestyle, and love life. Tandaan ninyo, ang tahimik nyo. Ano, may tinatamaan? Sige. Eto pa. The value of God's Word for the believer, not only that we are, what's the first one? We are redeemed through the seed of God's Word. We are also raised through the nourishment of God's Word. Anong sinabi sa 1 Peter 2:2? Sinabi niya rito, ganito. Kaya nga sabi sa iyo, may gatas, di ba? Dito ko kinuha yung picture na yun, yung batang uminom ng gatas. As newborn babes, that's the picture. As newborn babes desire the sincere milk of the Word, that ye may grow thereby. Ano daw ang dapat maging attitude natin? Tandaan niyo, the Word of God is essential to growth. Ang attitude dapat ng isang Christian, anuman ang kanyang edad, dapat daw para siyang bata when it comes to God's Word, when it comes to his appetite. Tanungin ko kayo, nung bata kayo, pinilit kayong uminom ng gatas, hindi? Hindi nyo yun alam. Hindi nyo alam. Kasi paglabas nyo, umiyak lang kayo. Anong ibig sabihin ng iyak nyo? Gusto nyo kumain. Right? O anong pagkain ng bata? Gatas. Yun yung nourishment ng bata. And look at, hindi siya gumamit ng kung toddler na kayo, ba? O lumaki-laki na kayo. Ang ginamit ni Peter is like a baby. Don't ever change in your attitude towards the Word of God. Ano bang attitude ng baby kapag nakikinig siya sa sinasabi ng tatay at nanay niya? Ano attitude ng baby? Nagre-rebelde? Sumasagot? Hindi. Ang bata, tandaan ninyo, baby yung ginamit dito eh. Dependent talaga siya sa sasabihin ng kanyang nanay at tatay. Dependent siya sa gagawin ng kanyang nanay at tatay. Lahat ng ginagawa ng nanay at tatay niya, wala siyang magagawa kasi hindi pa siya marunong magsalita. Sabi niya, sabi ng Panginoon, like baby, don't speak. You cannot speak against God's Word. Make the Word of God your nourishment every day.
Ipailalim mo yung sarili mo sa salita ng Panginoon. Yun yung sinasabi ni Peter. Kasi kung titingnan nyo yung situation nyo, talagang magagalit kayo. Oh. Ano yung situation nila? Excuse me. They are being persecuted for doing what is right. Oh, ginagawa mo na yung tama, ikaw pa ang naghihirap. Have you ever been in that situation? Hindi ba nakakainis? Ginagawa ko ng tama, pero ako pa naghihirap. Ano ba naman to? Then Peter said, like a baby, listen to the word of God. So ano sinasabi ng Panginoon? Sa mga commands, 35 commandments yun, sinasabi ni Peter. Magpailalim kayo. Oh. Next week, makikita nyo kung anong mga bagay o mga institution o anong mga situation dapat magpailalim kayo. Wow. Kasi may ibang purpose ng Panginoon kung bakit dapat magpailalim kayo sa salita ng Panginoon. So you see that the attitude is just like that of a baby. And then your appetite, you never stop thirsting for God's Word. Ang ginamit ni Apostle Peter is crave, desire. Di ba kapag, sa mga naging nanay, have you observed your babies? Inobserve ko si Anya noon. Kapag nilalabas na ni Jeannie yung kanyang breast for feeding, ano yung ulo ng bata? Ano nangyayari sa ulo ng bata? Di ba? Natataranta yung ulo. Kasi parang instinct na naaamoy siguro nila yung gatas, di ba? Tapos, tingnan niyo yung mga aso, tingnan niyo yung mga pusa, kapag, kambing na lang, o baka, anong ginagawa ng mga anak kapag gutom? Kahit ayaw ng nanay, di ba? Yung anak, namimilit talagang hinahanap saan yung gatas. Sabi ni Apostle Peter, the same attitude should be developed in our lives. We should always crave for that. Anong paborito mong pagkain? Ang asawa kong paborito niyang pagkain, Thai food. Once mag-crave siya, hindi niya ma-stop ang sarili niya, talagang bibili siya ng mga ingredients, gagawa siya. Gagawa at gagawa. Nung nagsimula kami, hindi siya marunong magluto. Pero dahil wala siyang choice, wala namang Thai food sa Pilipinas. Meron mga Thai restaurant, mahal, tapos hindi pa tama yung lasa. Gumagawa siya hanggang na-master niya ang lahat-lahat na gusto niyang kainin. When she craves, she never stop doing something hanggat hindi masatisfy yung craving niya. The same attitude that we should have, said the Apostle Peter, when it comes to the Word of God. Never stop until your craving for God's Word is satisfied. Ang pinakamalaking tanong ganito, may craving ka ba sa salita ng Panginoon? Dapat natural yun, hindi yun pinipilit. Kasi craving nga natural sa baby yun na maghanap ng gatas. Natural ba sa yung sundin ang salita ng Panginoon? O baka hindi mo masunod kasi hindi mo nga binabasa. Hindi mo inuunawa, hindi mo pinag-aaralan. You get that? You cannot crave for something that you don't understand. So bilang Kristiyano, kung wala kang anong craving, ang laking question mark sa buhay mo. Start asking yourself, bakit wala akong craving sa banal na salita ng Panginoon? Baka wala kang relationship. Kasi ang baby, once madikit siya sa chest ng nanay niya, talagang grabe ang craving niya, di ba? So, kung tayo ay malapit sa Panginoon, we could never stop our craving for God also. And the craving begins with hearing God's Word. Then, what is the aim of that? Bakit kailangan i-crave natin ang salita ng Panginoon? That we may grow thereby, according to sa 1 Peter 2:2. Hindi tayo lalago kung hindi tayo mamumuhay ng naaayon sa banal na salita ng Panginoon. Kaya hindi kayo magtataka, ang daming Christian, di ba? Daming Christian. Question. Are they strong, mature Christians? They're not. That's the sad state. Yun ang palagi naging byword na lang sa Ilonggo PPP yung mga Christians. Pungko, pamati, puli. May ikaapat na P, pasaway. Kasi nga, upo ka lang, nakikinig ka, uwi ka, parang walang nangyari. So kung ganun ang buhay mo, na wala kang ginagawa sa narinig mo, anong mangyayari sa buhay mo? Magiging pasaway ka talaga. Magiging sakit ka ng ulo ng Diyos. Hindi lang ng simbahan.
Because of that, there is no application of the Word of God. There is no growth. There is no change. Would you believe that in a survey all over the world, among Christian churches, 50% of the membership are not saved? No wonder walang transformation ng church. Alam niyo nangyari? Ganito nangyari, oh. Christian family, nagkaanak, pinapapunta sa Sunday school. They learn the Bible. They learn how to be saved. They learn everything about Christianity. But there is no real conversion. They just know. Alam lang nila. Tanungin mo, sino Savior? Si Jesus Christ. Oh, paano ka masisave? By receiving the Lord Jesus Christ. Question, is this child has really received the Lord Jesus Christ? O simula nung bata siya, tinrain na lang siya mag-pray, tinrain na lang siya mag-Sunday school, tinrain na lang siya na sumagot ng tama galing sa Bible. We have created a lot of religious Christians, quote-unquote. Bakit religious? They have the form of religiosity, but not the relationship of Christianity. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na may Kristo, nagbabago. At nagsisimula yon sa kanyang appetite sa salita ng Panginoon. What kind of a milk drinker are you? Anong ibig ko sabihin? Kapag kumakain tayo, binibigyan tayo ng gamot kung may sakit tayo, di ba? Malala ko to, nung masakit ang tiyan ko, merong gamot. Hindi ko makalimutan yung pangalan, tinandaan ko kasi sabi ko, hindi ko inumin to. Ang gamot na binibigay ng tatay ko sa akin, Akulid. Alam niyo yung Akulid? Napakapait na gamot. Ang pait-pait talagang tinandaan ko, hindi ko inumin. Kaya every time na tayo inumin sa akin, Pero yun yung makapagpagaling sa tiyan ko. There are people that when they read the scripture, it comes to them as a bitter food or a bitter pill. Alam niyo bakit? Tinatamaan eh. Masakit kasi pag tinatamaan ka ng salita ng Panginoon. Meron namang mga drinker, medicine drinker, na kapag pumasok sa bibig nila, bland ang taste. Walang lasa. Ginawa na nga friendly ng mga butika yung kanilang gamot sa mga bata, di ba? Anong flavor ang gusto mo? Bibili ka lang ng paracetamol. Oh, anong flavor ang gusto? Para kanino? Para sa bata. Anong flavor gusto mo? Apple, orange, strawberry. Ganun na ngayon, di ba? Buti pa sila. Sana all. Hindi nangyari sa buhay ko yon. But anyways, when it comes to their mouth, it tastes nothing. Bakit? Wala kasi silang pagmamahal sa Panginoon. Pero merong mga tao na alam nila na makakaganda sa kanilang katawan. Pag uminom sila, they enjoy it. Like cakes, spaghetti, lechon. Paningin lang sa Biblia, lechon feast. It's always a feast. O, anong klase kang Bible eater? Bitter para sa iyo ang salita ng Panginoon? Bland? Or it's a feast to enjoy? I-measure mo yung life mo. Kumusta ang relationship mo sa Panginoon at sa kanyang banal na salita. The third one there. We are redeemed through the seed of God's Word. We are raised through the nourishment of God's Word. The last one here is, we are refined through obedience to God's Word. Ito na yung application na tinatawag. Ang galing ni Apostle Peter. Alam niya siguro na may mga Christian na hindi lang sa panahon niya. This is the Holy Spirit revealing Himself. Anong dapat niya isulat? Look at verse 22 again. Sabi sa verse 22, seeing ye have purified your souls. Ang ganda, no? Seeing ye have purified your souls, in what way? Paano na-purify yung soul ng tao? Ano sinabi ng verse? May Bible kayo. Mukhang namili na kayo nakikinig, ha? Seeing ye have purified your souls in obeying the truth. Paano daw na-purify yung soul? Sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Through the Spirit and to unfeigned love of the brethren,
See that you love one another with a pure heart fervently. Okay. So, na-purify pala yung ating spiritual life kung ating ina-apply ang ating naririnig, binabasa, pinag-aaralan sa salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bakit maraming mga nagsisimba sa Christian church na hindi lumalago? For the very reason that they are not obeying the Word of God. Ganun lang kasimple yun. Kasi alam nyo, kapag sumunod kayo sa salita ng Panginoon, ang laki ng challenge. Ang laki ng challenge. When I say challenge, hindi na gusto ng Diyos na maghirap ka, hindi na gusto ng Diyos na masaktan ka, hindi niya gusto yun. Ang sinasabi niya, that when you obey, there are consequences like people will not like you. Number 1 yan, the world will not like you. Naalala ko nanay ko. Nanay ko matapang. Matapang talaga. Nagbakasyon sa Silay. Ang nanay ko, she lives by the scripture. Grabe yan, ha? Kapag nasa Biblia, talagang iba i-apply. O ngayon, pinasyal ko siya doon sa mangrove area ng Silay City. Malapad yung mangrove area na yun. Nilagyan nila ng trail na kawayan. Along the way sa mga kawayan, kasama ka ba doon, te? Lorna? No? May mga cottages. May mga cottages na mga kubo-kubo. Pwede kang kumain doon, pwede kang mag-date doon, kung mag-picnic kayo doon, pwede lahat. Basta may mga cottages along the way. Nakita ni nanay, may klase. Kami pumunta, nakita ni nanay along the way. May mga estudyante high school, tsaka college, na nag-date doon. Kasi nga, ang tahitahimik. Maganda mag-date doon. Kung ayaw nyo mahuli, doon kayo mag-date. Mag-cutting classes kayo. Huwag kayo mag-date sa mall. Doon kayo mag-date kasi tahimik, may kanya-kanyang kubo. Open yung kubo, hindi close. Pero kahit na open yung kubo, talagang nag-aakbayan, naglalampungan. Hindi nakaitiis ang nanay ko. Tagalog, Ilonggo. May klase ka mo? Tarlac na to, no? Tinitingnan siya ng mga isip, bila tumakalik ko na gano'n. Ay! Harap! May klase ka mo? Kabalo, ang mga ginikanan, alam na mga parents yun na nandito kayo? Hindi makasagot yung mga may sumagot. Kayo mga high school. Ganon yung sinabi nanay, may sumagot. Hindi po, college ako. Kahit na college ka! Uwi! O pinauwi! Alam ba ng mga parents yun na nagdi-date kayo rito na may klase? Uwi! Alisan yung mga baha. Hindi niya yung kilala. Pero alam niyang mali ang kanilang ginagawa. So kung ginagawa mong tama na naayon sa kalooban ng Panginoon sa kanyang banal na salita, you will start seeing things. You will hate these things and you will say, stop doing it. And people will not love you for that. Ang problema sa mga Christian, kapag may nakikita kasalanan, tapos hindi tinutuwid, anong reason na? Alam niyo bakit? Nakakahiya. Magagalit siya mga yan. Talagang magagalit. Yun yung reaction nun eh. Kasi sinaway mo nga eh. Tanong, anong dapat mong gawin? Pabayaan mo? Nasa harap mo ginagawa. Alam niyo nung kami, mga bata, pag nagbabato kami ng mga bunga ng kahoy, binabawalan kami ng mga neighbors. At sasabihin, susumbong kita sa tatay mo. Sinasaway pa kami nun. Ngayon yung mga bata, wala nang sumasaway. Do you observe that? Kahit ikaw, wala ka nang gana, mo, bunga lang naman. Hindi tama, nakaw yun eh. Yung mga Christian, wala nang ginagawa. Tinitinan nila, hinahayaan nila, at tinotolerate na nila ang kasalanan ng sanlibutan. Paano masisave yung mga tao kung ganun tayo? Paano magbabago yung mga tao kung ganun tayo? Yun yung sinasabing challenge si Apostle Peter. You know what? When you say that you obey the Word of God, morally, ang ibig sabihin ng freedom from defilements of impurities. Morally, ceremonially, actually, it's from the ceremony, kinuha ni Apostle Peter yung concept na to, yung sinabi niyang, seeing ye have purified your souls. Ang ibig sabihin po nito, the idea was withdrawal from the profane, that is the common, and dedication to God, thereby making one ceremonially ready. The example that is being given is to be a Nazarite. Alam niyo yung sa Bible, yung Nazarite, hindi Nazarite, ha? Nazarite, vow ang tawag dyan. Ano yan? Si John the Baptist, Nazarite. Si Samson, Nazarite. Yun yung dalawang example na binigyan ng Nazarite vow.
ano yung gagawin nila? Hindi sila iinom ng any intoxicating drink from birth to death. They were promised to be Nazarite. Yun si Samson at saka si John the Baptist. Tapos hindi puputulin yung kanilang mga buhok. Kaya mahaba yung hair ni Samson. Mahaba rin yung hair ni John. And then they will not defile themselves with the lifestyle of the world. Nazarite vow. That's the very concept na sinasabi ni Peter. Dapat ang Kristiyano magdi-decide siya na hindi siya makokontaminate ng anumang bagay sa mundong ito, kundi ang kanyang buhay ay para lang sa Panginoon. So, nung sinabi niya rito sa 1 Peter chapter 1 verse 22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Ano yung implication nito ngayon sa atin? When you say you have to obey the Word of God. Our obedience to God's Word is manifested in our love for each other. Kung totoong sumusunod daw tayo sa salita ng Panginoon, ang number one na obvious, you learn how to love one another. Magmamahalan tayo. Tama? Magmamahalan tayo. Tama? Oh. Question. Do you love each other? Anong itsura ng isang taong mapagmahal o nagmamahalan sa isa't isa? Nagtutulungan. Honest silang nagsasalita sa isa't isa. Paano kung minamahal si Jeannie? Iniisip ko kung anong kanyang kabutihan. Na kung may nakita akong kasawayan sa kanya, sasabihin ko, dahil mahal ko siya. For example, naglalakad siya, bukas yung motones niya. Kung mahal ko siya, sabi ko, langga, ang motones mo bukas. Sarado mo. Diba? Pero kung hindi ko siya mahal, bahala ka makita ng iba. Sa iyo na yan. Dahil hindi ko siya mahal. You get that? The same way, ang gagawin niya sa akin. Kung may mga exposure sa katawan ko, kung anong kasawayan ko, sasabihin niya. So, ibig sabihin, we must be ready to rebuke and be rebuked when we love one another. Matuto tayong magkaroon ng pusong natuturuan. Kasi pag hindi po natuturuan ang ating puso, titigas yan. Lalaban ka sa nagtuturo sa'yo. Gusto niyo yun? Maganda bang halimbawa yan? Maganda bang larawan na nangyayari sa simbahan niyo? Hindi. Kasi tingnan niyo yung verse 1 ng 1 Peter chapter 2. Look at that. Our obedience to God's word is manifested in how we treat each other. Oh, sabi ni Apostle Peter sa chapter 2 verse 1. Liwanag dito eh. Oh, kung totoong may pagmamahal kayo, sabi niya, wherefore, therefore, laying aside all malice. See that? Ilang beses niya inulit itong word na all. Lahat daw talaga. Huwag kayong magtitira ng malisya sa inyong mga isip. Sabi niya, kung totoo kayo nagmamahalan, there should be no malice in all your mindset, your life thought. Sabi niya, laying aside all malice, and then again, all guile. Ano yung guile? Ano sa inyong translation? Pare-pareho pala tayong King James. Ano yung guile? Ha? Deception. Yung pandaraya. Yung magsasalita ka, pero niloloko mo na pala. Ay, ang ganda-ganda mo. Yan. Pwede pa utang, hindi kita babayaran. Yung mga ganun. Sabi niya, all guile and hypocrisies. Pagkukunwari, puro all eh, sinabi. And envies. Anong envy sa Tagalog? Pananaghilig. Ha? Pananaghilig. Pananaghilig. Envy. Mahisaon. Inggit. Oh. Tanggalin nyo ng inggit. Sabi niya, huwag kayong mainggitin. Oh, jealousy yung selos. Pero yung envy, yung merong magandang nangyayari doon, hindi ka natutuwa. Yun yung inggit. Oh, let's say may laisi yung isa, binigyan ng laisi ng amo. Oh, ikaw biglang ako rin bibigyan ako. Bitter ka. Mangarap ka. 'Di ba? Magiging masaya ka sa mga
magagandang nangyayari sa kasama mo. And all evil speakings. Alam niyo sinasabing all evil speakings? Hindi lang yung sinasabi sa harapan, pati yung sinasabi sa likod. Hintuan nyo na yung nanglilibak. Tagalog din ba yun? Nanglilibak? Nililibak? Nililibak. O, Ilonggo ng lilibak. Huwag kang libakera. Diba? Hindi lang sa harap. Hindi ka nagsasalita ng evil sa harap. Hindi ka rin nagsasalita ng evil sa likod o sa nakatalikod. Kasi sabi niya, all eh. O, may all bang natitira? Ito yung totoong sana all. Diba? Sa lahat ng Kristiyano, sana all na walang malisya, walang pandaraya, walang pagkukunwari, walang inggitan, at walang nagsasalita ng masama sa isa't isa. Nakatalikod man o nakaharap. Yun yung sinasabi ni Peter. Amazing. Parang nakita niya yung panahon natin, no? Na darating sa simbahan na yung mga Christian, ganitong-ganito yung gagawin. Ay, naku. Buti lang si Peter na nagsalita, hindi ako. Kasi pag ako, magagalit kayo eh. Buti lang si Apostle Peter. Eto ngayon, in closing, why adults stop growing? Sabi ng isang bata sa kanyang tatay. Totoo bang humihinto ang isang matanda? Nasa edad na nag-grow? Hindi. Alam niyo kung bakit? Maybe we have stopped growing, horizontal? Vertical. Ano yung vertical? Tataas. Vertical. And then, when we stop growing vertically, we start growing horizontally. Ano ibig sabihin? Sa totoo, hanggang mamatay tayo, hindi tayo humihinto na tumutubo. Ang tanong, ganito, how long have you been a Christian? 1 year, 1 month, 5 years, 37 years? Ako, nasave ako since 1977. 2019 na ngayon. Ilang taon akong Christian? 42 years? Tama, no? Oh, 42 years. Does it mean mature ako dahil ang tagal ko ng Christian? Hindi. Hindi kasi nababase sa tagal mo ng Christian ang maturity mo. Kasi may mga Christian na ang tagal-tagal na sa simbahan, nag-uban na ang buhok, ang ugali para pa rin bata. Matampuhin. Yun yung ugali ng bata, di ba? So kung ikaw, ang tagal mo na sa simbahan, matampuhin ka pa rin, wala. Hindi ka nag-grow. Sure yun. Kasi ang matampuhin, hindi matatanda yung mga bata. Siya niya naalala ko tuloy, may katulong kami noon sa bahay na pinag-aaral din namin. Estrikto, pareho sa amin. Hindi niya palalabasin kasi nga gusto niya maglaro. Ay, gusto niya pang maglaro, pinapapasok na siya. Estrikto, pumasok ka na. Wala siyang magawa. Sabi niya, hindi na tayo friend. Ganun tayo. Kapag dinataman, ay hindi na kita friend, ayoko na sa'yo. That's immaturity. Magpasalamat tayo sa nagko-correct sa atin. How much have you grown up? Since the time na sabi mo Christian ka. Nakita mo na nag-grow ka o wala? Ikaw yung nakakaalam nun. O, gusto yung isa-isahin ko yung batang ugali? Huwag na. Baka malaman mo, ay, ang bata-bata ko pa pala sa faith ko. Eh, dapat ka nang mag-grow. Are you growing according to the standard of God's Word? Tandaan nyo, the standard is always the Word of God. Hindi yung ibang Kristiyano, hindi yung worker ninyo, ang salita ng Diyos ang standard nyo kung nag-grow kayo o wala. So the question is, anong effect ng salita ng Panginoon sa buhay mo? Is it effective or ineffective? How do you respond? Does it change you? Or you resist it? You alone can answer that. Shall we pray? Dear God, our Father in heaven, we thank you for the word. We thank you for the rebuke, the correction. Help us to have a teachable heart, especially when it comes to heeding your word. Help us to hunger for your word, to crave for your word, and to see the change and the transformation it will create in our lives. And by this, we will appreciate kung paano kami nag-grow bilang mga anak mo.
magiging productive kami, magiging fruitful kami, magiging effective yung aming mga buhay na tumutulong sa iba na gusto ring lumago sa kanilang buhay Kristiyano. Sana Panginoon, ito yung magiging desire namin. We stop being babies, we start growing as mature, growing disciple and follower of the Lord Jesus Christ. Because in this way, we know, we glorify and honor you. Thank you for answering our prayers. This we ask and we commit to you. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen.